Noong linggo, pinagnilayan natin ang tema ng pagiging mapanagutan o accountability. Kaya naman sa mga pagbasa nitong mga nakaraang araw, ito rin ang ating mababakas. Tulad kahapon, ipinapaalala sa atin na ang mga bagay na hindi natin pinanagutan noon at ngayon, mumultuhin tayo bukas o kaya'y pagdating ng takdang panahon. Ang katotohanan kasi, hindi naman natin matatakasan. Kailangan natin itong harapin at panagutan. Pero sa Ebanghelyo ngayon, tila si Jesus ang hindi kayang manindigan sa katotohanan ng kanyang sarili. Nang kinilala siya ni Pedro bilang Mesiyas, ayaw naman niya itong malaman ng iba. Bakit kaya? May ikinatatakot ba siya? Tara, dasal tayo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Halina o Espiritu Santo, buksan mo ang puso ko, liwanagan mo ang isip ko. Paunlarin mo ang aking pagkatao, payabungin mo ang buhay ko. Lagi mo akong ilapit kay Hesukristo hanggang sumapit sa Diyos na Ama kong totoo. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Ang sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na wag na nilang sasabihin ito kaninuman. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Bilang totoong tao, sigurado namang naranasan ni Jesus ang lahat ng klase ng emosyon, kasiyahan at lungkot, kasama na rin ang takot. Maaalala natin na bago siya ipako sa krus, may bakas ng takot ang kanyang pakiusap sa Ama na kung maaari alisin sa kanya ang kalis ng paghihirap. Pero sa kabila nito, niyakap pa rin naman niya ang krus para sa ating kaligtasan. Ito'y patotoo na kahit may takot, hindi niya hinayaang lamunin siya at pigilang gawin kung ano ang nararapat gawin. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, kahit patila may tono ng takot ang pananalita ni Jesus, alam nating mayroong karunungan sa likod nito. Pero ano nga ba ang kinatatakot niya? Natatakot ba siya para sa kanyang buhay? Ang ikinatatakot ni Jesus ay ang maling pagkaunawa ng ibang tao tungkol sa kanya. Bagaman totoo naman siya ang Kristo o ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel, alam ni Jesus na hindi naman siya pinaniniwalaan ng marami. Ito'y kahit pa marami na siyang nagawang kababalaghan at kahit pa ang kanyang mga salita ay punong-puno ng karunungan. Sa katunayan, ang hindi nga paniniwala sa kanya, lalo na ng mga pinuno ng mga Hudyo, ang siyang magdadala sa kanya sa kamatayan sa krus. Pero mawawalan ng saysay ang kanyang kamatayan kung hindi siya makikilalang talaga ng mga tao, lalo na ang kanyang mga tagasunod. Kaya mas nais niyang maipaliwanag pa ng husto sa kanyang mga alagad ang mabuting balita at habang magkakasama sila'y lalo pa nila silang makilala. Natatakot si Jesus na hindi siya lubos na makilala at hindi lubos na maunawaan ang mabuting balita. Ang mali kasing pagkakilala sa kanya, maaaring magwakas bilang pagkadismaya dahil sa paghihirap at kamatayang daranasin niya. Maaaring ang kahit sa kanyang mga tagasunod, may talagang nadismaya nang nakitang naipako siya sa krus at namatay. Katulad ng dalawang alagad na papuntang Emmaus. Pero dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus, kahit papano hindi naging mahirap ang pagpapanumbalik ng pag-asa at pananampalataya. At nang natupad ang pangako niyang muling pagkabuhay, mayroon silang binabalik ang pangako ni Jesus na kanilang pinangahawakan.
Sa panahon natin ngayon, naroon din ang tukso na basta na lamang ipakilala si Jesus sa iba kahit hindi pa natin siya masyadong kilala, hindi ba? Mayroon tayong ilang kapatid sa pananampalataya na nakabasa lang ng ilang talata sa Biblia, nangangaral na kaagad tungkol kay Jesus. O kaya naman, mayroon ding mga deboto ng Santo Niño, Nazareno, Mahal na Puso, o iba pang titulo ng Panginoong Jesus na nagtuturo tungkol sa Kanya kahit pa hindi nagsisimba. Para sa akin, wala namang masama sa pagbabahagi sa iba ng ating pananampalataya, lalo na kung ito'y nakabatay sa ating personal na karanasan sa Panginoon. Pero tandaan natin na ang pagkilala kay Jesus ay isang habang buhay na layunin. Mas mahalaga sa pagpapakilala sa Kanya sa iba ang pagkilala muna natin sa Kanya ng mas malaliman. Kaya nga, hindi pwedeng baliwalain ang buhay panalangin kahit pa mahusay tayong mangaral. Hindi rin maaaring isantabi ang patuloy na pag-aaral at pagninilay sa salita ng Diyos kahit pa mataas ang antas ng ating edukasyon. Hindi rin sapat na mayroon tayong mga debosyon para maging kampante na kilala na natin ang Panginoon. Hindi natatapos ang ating pagsisikap na kilalanin ng Panginoon hanggang sa siya'y makaharap na natin sa buhay na walang hanggan. Sabili ni Jesus na huwag munang sabihin sa iba ang pagkakakilala ni Pedro sa kanya. Sinasabi niyang sikapin muna nating kilalanin siya ng lubusan. Ang kinatatakutan niya ay dahil sa ating kayabangan, mawalang kabuluhan ang ating pananalita o kaya naman ay maging marupok ang ating pananampalataya. Ang kinatatakutan niya ay baka imbis na makapaglapit tayo sa kanya, tayo pa ang maglayo sa ating kapwa. Natatakot si Jesus hindi dahil wala siyang tiwala. Natatakot siya dahil ayaw niya tayong mapahamak, dahil pananagutan niya tayo sa Ama. Kaya sana panagutan din natin ang patuloy na pagkilala sa Kanya. Panginoon, tulungan mo kaming lubos ka pang makilala. Sa paglalim ng aming pananampalataya, maibahagi ka nawa namin sa iba. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.